Kumusta? Ako nga pala si Teacher Anami. Halina't sabay nating bigyang laya ang ating mga isipan sa ating paksa ngayon. Siya ba'y kilala ninyo? Magaling! Siya ang bayaning si Lapu-Lapu, isang dato sa Pulo ng Mactan sa Cebu. Itinuturing siya bilang pinakaunang bayaning Pilipino. Ngayon, kapag narinig ninyo ang salitang bayani, ano ang pumapasok sa isipan ninyo? Kapag naman ang salitang epiko, pamilyar ba sa inyo ang salitang ito? Ano nga ba ang epiko? Ang epiko ay nagmula sa salitang Griego na epikos, na nagmula naman sa salitang epos na ang ibig sabihin ay salita, kuwento o tula. Ikaw naman ang magbasa. Magaling! Bawat pangkati ng mga Pilipino ay may pagmamalaking epiko. Aalamin natin sa araw na ito ang epikong Bisaya na pinamagatang Labaw Dunggun. Pero bago muna natin ganap na matunghayan ang epikong Bisaya na Labaw Dunggun, ay mayroon tayong mga mahihirap na salitang bibigyan kahulugan nang sa gayon ay hindi ito magiging sagabal sa ating pag-unawa sa kwento. Ngayon ay tunghayan na natin ang pakikipagsapalaran ng magkakapatid para iligtas sa kamay ng kaaway ang kanilang ama. Labaw Dunggun, epikong Bisaya. Si Labaw Dunggun ay anak ng diwatang si Abyang Alonsina at ordinaryong lalaking si Buyong Paubari. Kapatid niya sina Humadapnon at Tumalapdap. Dahil kalahating Diyos sila, may taglay silang kakaibang mga katangian. Si Labaw Dunggun halimbawa, lumaki agad siya at naging isang binatang makisig. Nang ninais ni Labaw Dunggun na mag-asawa, nagpaalam siya sa ina upang tumungo sa handog. Sa paanan ng Ilog Halawod ay may nakatirang napakagandang babaeng si Anggoy Ginbitinan. Labagman sa kalooban ng ina na umalis si Labaw Dunggun dahil napakabata pa nito, napilitan din siyang pumayag. Binigyan niya ng damit na may engkanto ang anak. Sakay ng hangin, nakalipad si Labaw Dunggun sa kabila pa ng mga ulap. Binigyan niya ng maraming regalo ang ina ni Abyang Ginbitinan na si Anggoy Matanayon. Nakalagpas din siya sa mga pagsubok ni Anggoy. Nang ikinasal sila, inimbita ni Labaw ang buong bayan. Ilang linggo pa lamang silang nagsasama nang hindi na naman matahimik si Labaw Dunggun. Gusto naman niyang puntahan ang isa ring magandang babaeng nagngangalang Anggoy Durunoon. Nakatira siya sa ilalim ng lupa. Hindi napigil ni Abyang Ginbitinan ang asawa sa pagtungo sa ilalim ng lupa. Naging asawa rin ni Labaw Dunggun si Anggoy Durunoon. Nagsama sila ng ilang panahon.
Pagkatapos, muling bumalik si Labaw Dunggon kay Abyang Ginbitinan. Nagsama silang muli. Nabalisa na naman si Labaw pagkalipas ng ilang panahon dahil may nakita na naman siyang isang magandang babae na nakatira kung saan nagmumula ang sikat ng araw. Sinagmalitong yawa sinamaling diwata na hindi naman nakapagtataka dahil siya ang asawa ni Saragnayan, ang namamahala sa pagsikat at paglubog ng araw. Hindi naging madali para kay Labaw Dunggon na maging asawa si Nagmalitong Yawa sapagkat may asawa na ito. Patayin mo muna ako bago mo maging asawa si Nagmalitong Yawa, sabi ni Buyong Saragnayan. handa akong kalabanin ka. Sagot ni Labaw Dunggon. Maraming taon silang naglaban gamit ang kanilang mga kapangyarihan. Ngunit hindi mapatay ni Labaw si Saragnayan. Inilubog ni Labaw ng 7 taon sa tubig si Saragnayan, ngunit hindi niya ito napatay. Binayunan niya ito ng binayo ng puno ng niyog. Hindi pa rin namatay. Pinaikot na niya ng pinaikot sa mga ulap. Hindi pa rin ito namamatay. Siya na ang sumuko sa pagod pagkalipas ng maraming taon. Nang pagod na si Labaw, saka lumaban si Saragnayan. Itinali niya at ikinulong si Labaw sa kulungan ng baboy sa ilalim ng kanilang lutuan. Habang nakakulong si Labaw, ipinanganak naman ni Abyang Durunuon si Buyong Baranugon. Nakapagsalita agad ito at ang unang hinanap ay ang amang si Labaw. Ipinanganak din ni Abyang Ginbitinan si Aso Mangga na hinanap din ng amang si Labaw. Nagbihis si Baranugon. Hiningi niya sa ina ang kanyang palasong mailason na kayang bumaon sa 7 lalaki. Isinuot naman ni Aso Mangga ang pinakamaganda niyang mga damit, saka siya naglakbay upang hanapin ang ama. Nagkasalubong ang magkapatid sa dagat. Naglalakad sa ibabaw ng tubig si Baranugon. Nakasakay naman sa bangka si Aso Mangga. Nakarating sila sa lupang sinisikatan ng araw. Sa tulong ng bolang kristal ni Buyong Baranugon, nalaman nilang bihag ni Saragnayan ang kanilang ama na noon ay napakatanda na at nababalutan na ng mahabang buhok ang buong katawan. Isinumpa nilang ipaghihiganti ang kahihiyang inabot ng kanilang ama. Kaya sumagwan sila ng sumagwan papunta sa lupain ng kadiliman. Sa tulong ng kapangyarihan ng kanilang pamlang, lumipad papunta sa lupain ng sikat ng araw ang kanilang bangka. Nabawi ng magkapatid ang bangka ng kanilang ama at natagpuan siyang nakakulong sa silong ng bahay ni Saragnayan. Winasak nila ang bakal niyang kulungan sa pamamagitan ng kanilang pamlang, saka siya dinala sa kanilang mahiwagang bangka. Pinaliguan nila doon at binihisan ang kanilang ama hanggang muli itong maging magandang lalaki. Iknuwento ni Labaw Dunggon sa magkapatid ang labanan nila ni Saragnayan. Galit na galit ang magkapatid na 10 beses nilang isinigaw ang paghamon kay Saragnayan. Napakalakas ng kanilang sigaw, kaya naduwag si Saragnayan. Kaya pinagpapana sila ng magkapatid ng mga palasong may lason hanggang sa si Saragnayan na lang ang natira. Hindi matalo ng magkapatid si Saragnayan. Kaya pinapunta ni Baranugon ang kanyang kaibigang espiritu na si Taghoy sa kanyang lolang si Abyang Alunsina upang humingi ng tulong. Nang bumalik si Taghoy, nalaman ng magkapatid na matatalo lamang nila si Saragnayan kung mapapatay nila ang baboy ramong nagtatago at nangangalaga sa hininga nito. Nakatira ang baboy ramong sa paling bukid. Nagpadala rin ng engkanto si Alunsina upang mapatulog ang baboy ramo at nang sa gayon ay maihaw at makain ni Baranugon at Aso Mangga ang puso nito.
Nanghina si Saragnayan. Alam na niya ang nangyari. Nagpaalam siya sa asawang si Nagmalitong Yawa. Sinabi niya kay Nagmalitong Yawa na sundin si Labaw Dunggon at matutong makisama sa dalawa pa nitong asawa. Saka siya umalis nang makatulog na si Nagmalitong Yawa. Nagbilin din siya sa kanyang mga alipin na bantayan at alagaan ang asawa, bugawin ang mga langaw upang hindi maistorbo sa pagtulog. Mabilis lang, ngunit madugo ang labanan ni Saragnayan at Baranugon. Nakaakyat si Baranugon sa ulo ni Saragnayan. Sinaksak niya ng palasong may laso ng mga mata ni Saragnayan at namatay ang huli. Nang bumagsak si Saragnayan, nanginig ang buong mundo dahil nakatago sa loob ng katawan niya ang lindol. Bumalik na sa kanilang bangka si Baranugon upang iuwi ang ama. Inakala ng magkapatid na naroon ang kanilang ama, kaya naglayag na silang pabalik. Ngunit wala roon si Labaw Dunggon. Hinanap siya ng kanyang mga anak. Tumulong din sa paghahanap ang mga kapatid ni Labaw na sina Humadapnon at Dumalapdap. Habang naglalaban, tumakbo si Labaw Dunggon at nagtago sa ilalim ng lambat. Nakita nila si Labaw na nasa loob ng lambat. Takot na takot. Iniuwi nila ang kanilang ama. Sa bahay muna ni Anggoy Ginbitinan sa handog. Pagkatapos ay sa bahay ni Abyang Durunoon sa ilalim ng lupa. Hindi na makarinig si Labaw dahil sa kung anong bagay na ibinara sa kanyang tainga. At wala na rin siya sa sariling pag-iisip. Awang-awa ang dalawa niyang asawa at gustong pagalingin siya. Ngunit sinisisi pa rin siya ni Ginbitinan dahil sa nangyari at sa pangaagaw niya sa asawa ng iba. Ngunit ipinagtanggol ni Humadapnon ang kapatid. Sinabi niyang, "Ganyan talaga ang panganay. Mahal kong kapatid na babae. Iyan ang dapat na gawin ng magagaling na mandirigma." Tinanong ni Humadapnon kung may kapatid bang babae si Nagmalitong Yawa. At nang malaman nilang may dalawa pa siyang kapatid, sinabi ni na Humadapnon at Dumalapdap na liligawan nila ang dalawa at pagkakasalan. Sinabi rin ni Labaw Dunggon na kailangang sunduin si Nagmalitong Yawa upang maging asawa niya. Nagdalawang isip sina Anggoy Ginbitinan at Abyang Durunoon na pagalingin si Labaw Dunggon. Ngunit napasunod din sila nang mangako si Labaw na pantay ang pagmamahal niya sa kanilang tatlo at kailangan niya ng mga anak na magmamana sa kanyang pangalan. Pinahiga nila si Labaw at tumalon sila sa ulo at paa nito. At sa pamamagitan ng kanilang pamlang, nanumbalik ang dating kapangyarihan at katapangan ni Labaw. Nang matapos ito, pinatayo nila si Labaw at pinasigaw. Napakalakas ng sigaw ni Labaw kaya nabali ang mga sanga ng mga puno at nahati ang mga tulay. Bumalik na ang dating kapangyarihan at kakisigan ni Labaw. Samantala, ikinasal naman sina Buyong Humadapnon at Buyong Dumalapdap sa mga kapatid ni Nagmalitong Yawa si Nagmaling Diwata na sina Durigadang Pada Sinaklang Bulawan at Lubay-Lubyog Hanginon Mahuyok-Huyokon. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Ano ang inyong napagtanto sa napakinggan at nabasang epikong Bisaya? Inyo bang nabatid ang mga kagilagilalas na pakikipagsapalaran ng mga tauhan sa epiko? Kung gayon ay, ihanda ang inyong mga panulat at papel. Para sa unang gawain, ay unawain at bigyang kasagutan ang mga sumusunod na tanong. Una, sino-sino ang mga tauhan na nabanggit sa epiko? Ikalawa, ano ang pangalan ng dalawang magkapatid
na nakipagsapalaran upang iligtas ang kanilang ama sa kamay ni Buyong Saragnayan. Ikatlo, bakit naglaban sina Buyong Saragnayan at Labaw Dunggon? Ikaapat, paano natalo ni Aso Mangga at Buyong Baranugon si Buyong Saragnayan? At ikalima, paano nagbalik ang dating kisig at lakas ni Labaw Dunggon? Para sa ikalawang gawain, gamit ang graphic organizer ay ilarawan ang mga aspetong pangkultura. Sa kaliwang bahagi ay ilahad ang mga aspetong pangkultura tungkol sa panliligaw, pag-aasawa at panganganak mula sa epikong Labaw Dunggon. Sa kanang bahagi naman ay ang aspetong pangkultura ayon pa rin sa nabanggit sa kasalukuyang panahon. Sa ikatlong gawain, ilahad sa pamamagitan ng isang maikling sanaysay ang iyong pagpapahalaga sa kinagisnang kultura ng mga taga-Bisaya at ipaliwanag ang mahahalagang detalye, mensahe at kaisipang nais iparating ng epikong Labaw Dunggon sa pamamagitan ng isang poster. May natutunan ba kayo sa araw na ito? Mabuti naman! Muli, ako si Teacher Anami na mag-iiwan sa inyo ng isang kasabihan. Ayon kay Dr. Jose Rizal na ang kapansanan sa pagkatuto ay mga kapansanang panghabang buhay. Kaya mga bata, bigyang halaga ninyo ang pagkatuto at ang ganap na kahusayan sa isang bagay ay sigurado. Hanggang sa muli!